Welcome back to our channel. Please like and comment and subscribe. Please welcome back to our channel. And today's vlog guys is magluluto po tayo ng fish steak inspired by our favorite na samurai sauce. This is our fish na boneless na po guys. Boneless na po siya na ori ng fish. Any kind of fish. Kasi ito ay 50% off kaya bumili ako at naisipan kong gumawa ng ganitong recipe. Ayun. Kasi madalas kong ginagawa na ganitong recipe is salmon. Ang mahal ng salmon. First time kong gagawa ng ganitong uri ng fish. Para siyang matambaka sa atin guys. Ayan ganyang itsura. Matambaka sa ang tawag naman dito is aji. Ayan siya, fillet na siya. Siya ay boneless na. Then atin siyang lulutuin as steak rice bowl again para easy to eat and also yun easy to prepare. So keep watching guys. So again, this is another recipe na gagamitan natin siya ng samurai sauce. So the power of samurai sauce, there's 3 condiments: mirin, soy sauce, sake, and sugar. So yun guys, hindi naman ganun kadami ang ating isda at hindi rin masyadong gagamitan ng sugar kasi nga ito ay isda. So yun. Then lagyan natin siya ng sake. It's a very simple pero masarap na luto. Kailangan natin siya ng maraming sabaw matatapos mauubos na pala ito. Di pa ako nakabili. At good news sa mga nasa Japan, simula sa September 1, mag-start na naman ang pag-angat ng 1,300 plus na mga bilihin. Agoy, napasama pa ang aking favorite na kape. Hindi lang ang bigas nagtaas guys, pati na ang mga pangunahing bilihin magtataas na naman sa pagpasok ng September 1. So yun, masanay na tayo sa laging nagtaas. Maria Josep, life is life. So ayan po yung ating sauce guys. Ito po ay ating tunawin habang tayo ay nag-prepare ng ating mga ingredients or lulutuin. Gagamitan natin siya ng plain flour. So ito ay isda, since siya ay may balat, para hindi siya matigas, atin siyang tanggalan ng balat sa paraan ng pagtanggal ng skin. So yun, para talaga siya is soft. Masarap. Pwede naman isama pero mas bet ko yung walang skin. So yun. Madali lang naman siyang tanggalin pag napilay na siya. Matay na yung bandang tiyan. So yun guys, ang pagtanggal ng balat ng isda. Yan ang kanyang skin. Pwede naman siyang isama pero mas gusto ko walang skin. So ayan guys. Tapos atin siyang budburan ng black pepper and salt. Then, atin siyang i-coated ng flour. So, ayan. Coated siyang flour bago natin siya i-fry. Bakit kailangan i-coated ng flour? Hindi ito arte lang, kundi ito ay mayroong important purpose. No? Para yung lasa ng isda is maproteksyonan na hindi mag-come out sa tuwing, during siya iniluluto, hindi magka-come out. At ang result ng inyong niluluto ay magiging soft ang meat. So, yun po yung purpose kung bakit kino-coated natin ng flour. So, continue process and please keep watching. O ayan, let's proceed to cooking. Ito na siya, finished product. Simple as very simple. And this fish is fish. Joke lang. Joke is a spice of life. Your life without joke is not delicious. Kidding guys. So yun. Kami tayo ng rice cooking oil. So, yun. Hindi masyadong marami ang mantika kasi hindi naman talaga ito deep fried. Kumbaga, lulutuin lang natin siya sa small amount of oil. Sorry, naparami nga eh. Nagsisi ako. Joke. Bawasan ko nga. Sayang. Bawasan ko yung... So, ayan, nabawasan yung mantika. As in, ganito lang talaga siya kakunti. Ang bango ng mantika ng rice. Parang sweet kanyang amoy. So, atin lang siyang lutuin sa bahagya na mantika. Hindi talaga siya deep fried. Kasi ating iiwasan dito is huwag tumigas yung meat ng isda para soft siya. Soft and delicious. So, yan. Yan guys, tapos pagkaluto sa kabila, ibabaliktad natin, then itanggalin natin siya sa mantika
and ating lutuin yung sauce. Then keep watching guys sa process na ating gagawin. Guys, at this point, ito ay ready to, na siya, ready to tanggal to fry pa na. Kasi kailangan tanggalin natin yung mantika na extra bago natin ilagay yung ating sauce. This one is already cooked. Mabilis lang namang maluto ang isda. At well done talaga siya, na hindi siya crispy. Kasi hindi maganda kapag crispy. Soft lang siya. So yun, then tanggalin natin yung mantika. Pwede namang other fry pan, pero mahirap maghugas ng marami. Mahilig lang ako magluto, tamad ako maghugas. Pero actually walang ibang maghuhugas kundi ako lang din. Kaya save tayo sa fry pan. So yun. Malinis na. First is we need to put the soy sauce. I mean sa sauce. Natunaw na yung sugar. Ang bango ng alcohol. Ang bango. So yun, atin siyang pakuluin. Huwag natin agad ilagay yung isda. Bahagya na pauubusin natin ng half of the sauce bago natin ilagay yung ating isda. So yun po yung sekreto guys, para hindi matanggal yung nakakoated na flour sa isda. So atin siyang pakukuluin. So ayan, medyo naubos na ng konti ang kanyang sauce. This part, ilagay na natin yung fish. Kasi ito iluto na para magkaroon siya ng kulay at lasa. Huwag nating ubusin ang sauce guys, kasi ating isabaw sa kanin. Kumbaga. Ayan. Tapos bahagya mo siyang babaliktad-baliktarin para ay both magkaroon ng lasa. Ito na po, ay ready na po siya guys. Sticky na po yung kanyang sauce. So very delicious. So let's prepare the rice and off the fire kasi mauubos yung sabaw. The rice is ready and let's put seaweeds. It gives an extra aroma and also to balance the taste kasi ito ay maalat-alat. So nagbibigay siya ng balance ng taste and also dagat na aroma. Dagat. Dagat pa more. Wala kasing dagat dito sa amin eh. So yan. Very simple recipe, home cooking. And of course, hindi mo ito makakain sa mga mamahaling restaurant, no, which is mahal din naman ang ating recipe. Home cook is absolutely the best. Naubos yung sabaw ko ah. Kala ko marami akong extra na sabaw. Agoy. Kapiranggot na lang palang natira ay. So yun, at ang natira na seaweeds ay ating itapping sa taas. So from dagat to dagat to dagat. Ang daming dagat ano. And let's put our extra na pangpalasa sesame. And it's done. Our finished product guys. Hope you like it. Please do thumbs up, comment and share, and also subscribe our channel. So until here, thanks for watching. Hope you enjoy my simple, delicious fish steak rice bowl. So until here, bye bye. Thanks for watching. Until next recipe.